Amen. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. At purihin ko siya sa bawat araw. Sa loob po ng isang linggo, tayo po'y palaging tagumpay. Amen. Amen. Ayan dito kasi tagumpay palagi tayo sa lahat ng ating mga laban, sa lahat ng ating mga ginagawa, sa lahat ng ating hinaharap sa buhay. Palagi tayo tagumpay. Kaya nga, sabi nga, huwag mong isuko ang laban. Amen. 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 Sabi mo, huwag mong isuko ang iyong laban. Amen. Amen. Habang dito sa mundo, marami pong laban, huwag mong isuko ang iyong laban. Ang pagkat ang ating bandera ay ang ating pong Panginoon Diyos. Kaya po rin itong words sa umagang ito, iniwala po tayo ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat at siya may purpose kung bakit andito tayo at siyang higit na alam ng lahat, lalong higit ng mensahe ng Panginoon ay sa mga panahon ito na kailangan na tayong lumaban sa maging ganitong sitwasyon, maging pandemic man. Sabi, huwag natin isukong laban sapagkat alam natin ang ating palaging kakampi ang Panginoon. Amen? Kaya ang ating palaging kasama sa parada ng tagumpay ay ang ating Panginoon. Kaya nga, huwag natin isuko ang ating laban sa mundo nito. Amen? Dahil lang po, marami pong taong stress, di ba? Nagpapakamatay dahil ayaw nang lumaban, sumusuko sa laban sa mundo nito. Pero tayo mga anak ng Diyos, at tayo po'y mga mananagumpay, kaya sabi na Romans, tayo palaging kasama sa parada ng tagumpay ng ating pong Panginoon. Kaya huwag natin hiyang bumitaw sa labang ito, kundi patuloy pa rin tayo sa anumang mangyari sa mundo ito. Alam kong tagumpay pa rin tayo sa biyaya ng ating pong Panginoon. Amen? Dahil manalangin, aming Diyos na makapangyarihan, maraming pong salamat sa inyo sa umagang ito, maging sa aming kalagitnaan. Hiling po namin ng Diyos ang banal na Espiritu Santo, siyang patuloy na kumilos, at magbukas ang pintuan ng mga puso, ang isipan, at ayahin niyo po Lord God na patuloy ka magbigay ng mensahe, at ito'y patuloy na magrima sa amin, at lalo po Panginoon na magbigay sa amin ng courage, na lalo pa kami maging matatag, at lalo pa kami Panginoon na lumaban sa anumang mga panahon at mga sitwasyong darating pa, Father God. Sa mundong ito, niniwala kami, Father God, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan man. Pagkasayan, patuloy kami, Panginoon, na magtatagumpay at lalo pa po kami na ilagay sa business, sa isang lalagyan, Panginoon, na makikita na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, maraming po salamat sa oras nito, ikaw patuloy kumilos at manguna maging sa lugar nito, Father God, aming tinataas ang iyong pangalan at alam po namin, Diyos, ikaw makikita sa dakong ito ang iyong kawalatian, ang iyong kapangyarihan at ang iyong gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa dakong ito, Father God, ay patuloy na isang patutuo at mangliwanag at lalo pa, Father God, maranasan ang iyong kapangyarihang nagmumula sa inyo, Diyos. Lord, maraming po salamat for another 3 years and enough, Lord, for preparation of blessings upon blessings sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, hayan patuloy, Panginoon, ipuno mo, ibuwas mo, Panginoon, sa buhay ng bawat mga anak mo, God, na lubos ng titiwala at lubos, Panginoon, maasa lamang sa inyo. Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan at makakagawa ng lahat ng bagay sa aming buhay. Higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming mga plano, higit pa sa gagawin namin, Father God, ikaw ang higit, Panginoon, na kabatid at patuloy na pagbigay ng lahat at sapat para sa aming buhay. Salamat po, Ama. Lubos ko namin pinagkatiwala ang iyong mga salita sa umaga ito. Pagpapalain niyo po, Lord God, ang bawat makikinig sa tayong pong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Sabi po dito sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. Sabi sa aklat ng Ephesians chapter 6, verses 10 to 13. Sabi sa verse 10, bilang pangwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotan pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo. Sapagkat hindi tayo makipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiras sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaang sa inyong papawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pagkipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Hallelujah. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Pagpapalain po ng Diyos sa kanyang mga salita sa umagang ito. Alam po natin sa pag-aaral natin ay maging matibay at maging handa sa lahat ng mga bagay
na mangyayari pa sa mga panahon ito, sa panahon ng pandemic na ito. Hindi pa natin alam, no? Kung susunod na linggo ay modified na tayo, o mag-normal na tayo, hindi natin masabi kung ano talaga yung mangyayari pa sa mga hinaharap. Naway magiging matatag na tayo para sa mga laban na kakaharapin natin habang tayo ng buhay sa mundo nito. Kailangan tayo magpakatatag, no? Kailangan talaga na tibayan natin ating loob na sa Diyos lang tayo magtitiwala dahil alam natin ang Diyos ang makakagawa ng lahat ng ito sa ating buhay. Kaya nga, sa bawat taong nagtitiwala sa Diyos ay palaging nakakaranas ng kapahingahan sa kanyang presensya. Kaya sa Lord lang tayo magtitiwala. Kaya nga, bago po yung sinulat ni Apostol Pablo, ang aklat ng Episo ay talagang sa mga pangyayari, no? Talagang nakakaranas siya sa panahon na siya ay nakulong, no? Pero dahil sa mabuting balita ng ating Panginoon, no? Kaya siya ay nabilanggo dahil sa mabuting balita. Kaya sabi ni Ephesians chapter 6 verse 20, di ba? Sabi niya, dahil sa magandang balitang ito ako ay sinugo at ngayon nakabilanggo, kaya ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. No? Kaya ganun lamang kaya sa Apostol Pablo, kahit nasa bilangguan, no? Encourage na pa rin na bawat isa na ipanalangin na talagang napakahalaga ang pananalangin. Kaya nga nung Friday, diba, nanalangin talaga tayo. Amen? Kaya hindi lang Friday, hindi lang overnight, but every day, napaka-importante yung pananalangin sapagkat itong pananalangin ay paghahanda laban sa anumang mga pakana ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Kaya we enjoy our overnight, no? Kasi tatay nagawa ng mga pakulong mga palaro. Pero may lesson sa bawat laro. Kaya purihin po ang Lord sa umagang ito. Kaya sa mga bagay nito, maging sa buhay ng Apostol Pablo, marami siyang nakasalamuhang mga tao, no? Sa lugar ng pangaral ng mabuting balita doon sa lugar ng Episo. Kaya nga, nakasalamuhan niya ang isang tao na si Demetrio. Si Demetrio ay isang panday pilak na gumagawa ng maliliit na timplong pilak para sa kanilang Diyosang si Artemis. Habang siya nangangaral sa lugar ng Episo, ay napakalaking kaguluhan ang nangyari sa lugar nila sapagkat alam nyo, talaga kapag isang lugar ay yun ang palaging number one, di ba? Malaking persecution, maraming mga pagsubok, maraming mga kaguluhan nangyayari dahil napasok ang lugar nila dahil ang kanilang kinikilala at patuloy na talagang sinisigaw ay ang kanilang Diyosang si Artemis. Kaya pansinin po natin na doon sa magitan ng pangangaral ni Apostol Pablo, nagkaroon kaguluhan ng mga lugar na yon, pero hindi po yun naging lang sapagkat iniisip ni Apostol Pablo na naroon ang iglesia ng Panginoon. Amen? At niniwala siya sa magitan po sa lugar na yon ay magkakaroon ng tunay na iglesia ang Panginoon at itatayo ang iglesia ng Diyos sa lugar ng Episo. Kaya nga, nung sabi ng Gawa, chapter 19, verse 4, nang makilala ng mga tao na si Alejandro ay isang Hudyo, sila ay sumigaw ng malakas sa loob ng 2 oras. Ang kanilang sinisigaw ay dakila si Artemis ng mga taga-Episo. No? Isipin 2 oras sumisigaw. Tayo, ilang oras tayo sumisigaw sa Panginoon. Diba? Ilang oras tayo sumisigaw na, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sila ay 2 oras na sumisigaw na sinisigaw, dakila si Artemis. Dakila sa... Alam mo natin talagang sa mga pagkatao, once na apakan na yung kanilang kinikilala, ay talaga nakipaglaban. Pero sabi nga sa ating binasa, hindi ating kalaban ay may mga kapangyarihan. No? Hindi ating kalaban ng mga tao. Kundi ang kalaban natin ay may kapangyarihan sa himpapawid, no? Mga pinuno, no? Mga namahalas na din yung kumikiral sa mundo nito. Kaya, ang labanan natin ay hindi sumagitan sa dugo or sa laman. Ang laban po natin ay mga espiritu hindi natin nakikita. Kaya nga, naguguluhan tayo at palagi tayong sinisira ng kaaway. Pero sabi din sa ating binasa na talagang
mula pa lamang may bilanggo si Apostol Pablo sa Episo, ay talagang pinangaralan niya mga anak, ama, magulang, mga alipin, at mga amo. Na talagang ito yung panahon na kaya huwag may suko ang iyong laban. Lalo sa mga panahon ito, sa mga sitwasyon na darating, no? Mga sitwasyon pa na mangyayari sa ating mundo, sa ating bansa, hindi natin po alam kung ano po ang mangyayari. Pero sinulat niya, inuna niya ng palalahanan ang mga ama, ang mga anak, no? Ang mga kapatid, na talagang ito na kailangan maging matatag. Sa kabila ng pagsubok at mga maling katuruan, ay kailangan maging matatag ang bawat isa. Amen. Kaya ba natin lumaban sa labanan sa mundong ito, na kailangan maging matatag at mapanalo natin ang Panginoon sa buhay ko natin. Amen. Hindi tayo susuko sa labang ito, sapagkat pinalakas niya ang ating pananampalataya, mga kapatid. Sa kabila ng maingay na usapan tungkol sa mga Diyos na naging matatapad si Pablo, natili pa rin siya naging nagpapalakas, no? Doon sa mga kapatiran, doon sa mga tao na kasali. Palagi tayo magpakalakas, magpakatatag at magpakatibay sa ating pong buhay, pananampalataya sa Lord, sapagkat sa panahon ito mas matindi pang mga pagsubok na dalanasin at kaharapin ng mundo. Pero salamat sa bawat isa, sapagkat tayo po ay pinagtitibay at pinatatag ng Diyos, dumating man ang matinding kahirapan, matinding pagsubok sa mundo nito. Naniwala po ako ang bawat isang nagtitiwala sa Diyos ay naging matatag at naging matibay sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Napaka-importante ang maging matatag at maging matibay. Ang pagtayo mo'y pagkatatagan upang hindi ka lumabag sa hapag ng kalaban. Diba? Kailangan hindi ka malamya, kailangan strong. Tatay na, strong! Like a soldiers. Maging matibay. Matapang. Matatag yung ating pagkatayo. Katulad ng pundasyon na tinatag ng Panginoon. No? Ang pundasyong bato na hindi matitinag, na hindi mawawasak. Dahil ang pundasyong yun ay manatiling matatag. Hindi natin tinayo ang ating pundasyon sa buhanginan. Hindi natin tinayo ang ating pundasyon sa wala. Ang ating pundasyon ay ang ating pong Panginoon na siyang batong panulukan, na hindi tayo matitinag, na hindi tayo manghina ng loob, sapagkat kapag tumingin tayo doon, naging matibay tayo at naging matatag tayo sa ating pong pananampalataya. Amen. Napaka-importante ang pundasyon. Kaya nga tinuruan natin ng games, pundasyon. Pag hindi matibay ang pundasyon, ay natutumba, Strong tower. nawawasak. Diba? Kapag hindi matibay ang pundasyon. Pag dinaanan ng bagyo, lindol, pag dinaanan ng baha, ang pundasyon kapag nasa buhangin, kasi ang buhangin na nagbabago, pag binaya nagbabago. Maaari siyang matatangay. Pero ang pundasyon na sa bato, manatiling maging matatag. Anumang mangyari, hindi siya matitinag. Ganun po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Matibay na pundasyon. Ang pundasyong bato na ating batong panulukan ay ang ating pong Panginoon Jesus. Kaya para hindi tayo lumapag sa hapag ng kalaban, tatagan po natin ang ating pong pagtayo laban sa ating kalaban. Amen? Amen. Talagang hindi natin nakikita ating kalaban. Ang COVID-19 hindi natin nakikita. Hindi natin alam nga paano mukha nun, di ba? Diba sabi niya, yung parang mga tunog, tinik-tinik yung may tinik-tinik, di ba? Sabi corona. Kaya tinawag na corona dahil may tinik-tinik siya. Kaya, ang tanong, paano tayo manatiling matatag sa kabila ng pag-atake ng kalaban? Paano tayo manatiling matatag sa kabila ng pag-atake ng kalaban sa atin? Una, kailangan be empowered by God. No? Kailangan maging talagang ang Diyos ay maging kapangyarihan ng Diyos ay sa atin. Empowered tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Na talagang ano yung kapangyarihan ng Panginoon, kahit ano kung mangyari, ay kailangan tayo na maging matatag. Kapag empowered ka ng Panginoon, alam mo na hindi ka ganun kadali. Kahit marami pang mga ginagawa ang kaaway na paraan, alam natin palaging nauna ang Diyos sa unahan natin. Amen?
Feeling natin kasi minsan palagi tayong nasa unahan, pero tandaan natin palaging nauuna ang Diyos sa buhay natin. Diba? Bago umarap tayo sa kalaban, nauna na ang Diyos. Kailangan tayo maging matatag, maging matapang sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi may encourage sa atin, sabi ng verse 10, chapter 6, verse 10, sabi niya, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Napaka-importante yung kalakasan na galing sa Panginoon. Na hindi lang ating kalakasan. Tandaan po natin, pag kalakasan lang natin, umi-effort tayo sa kalakas natin, nauubos, napapagod, at pinanghihinaan tayo. Tama? Kapag lakas lang natin, nauubos ang source ng lakas natin. Kaya nga tayo napapagod eh. At pukpok ng pukpok tayo, walang nangyayari kasi dahil sa lakas lang natin at walang resulta. Kaya nga, Diyos bless yung ating lakas kapag sa atin lang yung lakas natin. Kaya po natin nauubos ang lakas. Pero pag ang kalakas ang galing sa Diyos, galing sa Panginoon, ay hindi tayo madaling mapagod. Amen? Amen. Sa daming problema hinaharap, problema pa lang, nakakapagod. Yung mga in-encounter natin sa buhay natin, araw, nakakapagod. Pero kapag ang kalakasan galing sa Panginoon, anumang mga problema na yan, hindi mapapagod tayo dahil palaging andyan ang source ng kalakasan ang ating pong Panginoon. Kaya kailangan galing sa Panginoon ang ating kalakasan. Kaya maraming mga Kristyano na bumabagsak sa kanilang pananampalataya dahil sa kalakasan na mayroon sila at hindi kalakasan na dumula sa Diyos. Yun pong nanging dahilan kung bakit tayo nahina. Kaya sabi ng Lucas chapter 21 verse 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Amen. Amen. Lagi ba tayong handa? Amen. Paano mangyayari? Tatay palagi handa. Tatay palagi handa. Kasi may edad na daw siya, palagi na siya handa. Hindi lang sa may edad maging handa, kundi tayong lahat, maging bata man tayo, palagi tayong maging handa. Sapagkat sa mga sitwasyong mangyayari, hindi ko natin alam. Kaya palaging maging handa tayo sa lahat ng oras. Sabi ng Lucas chapter 21 verse 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang maligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Preparation, kailangan natin maging handa sa lahat ng oras. Diba? Hindi natin alam, we are now in the last days. Nasa huling mga panahon na tayo na hindi natin alam, kaya we palagi na-encourage sa bawat Kristiyan na palagi handa. Sapagkat dumating man ang araw na tinakda ng Panginoon ang kanyang pagbabalik, madatnan niya tayo na palaging nakahanda para humarap sa Kanya. Amen. Kahit man, dumating man ang kamatayan, kapag nakahanda ka, hindi tayo natatakot humarap sa kamatayan. Dahil alam natin, mamatay man tayo, mayroon pa tayong isang buhay na walang hanggan na tinitalaw ng Panginoon para sa atin. Itong napaka-importante na paghahanda ay yung ligtas tayo sa anumang darating pa na mga sitwasyon. Ay ligtas tayo. Ligtas tayo sa gutom, ligtas tayo sa hirap, di ba? Kasi tatay, yun ang busan. Kahit nasabi mo na, palaging maraming resta ka pagkain. Ilang araw, daming niluluto. Maraming niluluto, maraming pinapakain. Daming pinapakain. Maraming pinapakain. Di na uusan, palaging handa. Maging sarili niya. Palaging nakakatawas natin kasi yung cards sa atin na palaging pag-kausap siya, palaging handa na siya. Kahit anong mangyari. Sabi niya, basta maganda lang kamatayan niya. Pag-agising, kahit hindi siya magising, basta handa na siya. Yung buhay na hindi ka natatakot na handa ka na humarap sa anumang sitwasyon, kamatayan man, anumang sitwasyon harapin sa mundo ito. Yung buhay na, ang buhay na ito ay sa kamay lamang ng Diyos. Nakahanda. No? Kaya nga, sabi ng Luke, huwag natin katakutan ang pumapatay ng ating katawan. Huwag natin katakutan natin ang pumapatay ng ating kaluluwa, espiritu. Doon sa India.
Diba? Kaya i-encourage sa atin na talagang kailangan maging handa tayo sa lahat ng oras. Anumang sitwasyon, anumang pangyayari, palaging hingin natin sa Diyos ang kalakasan. Amen? Kaya Amen. hindi natin kaya lakasan natin sa mga labanan, sa mga tao. Hindi natin kaya lakasan natin. At maraming effort na sasayang natin dahil sa ating lakas lang. Pero pag ang lakas ang galing sa Diyos, sabi niya, Second Timothy 27. Sabi niya, yaong hiwalay sa iyo'y mamatay, ang mga nagtataksil wawasaking tunay. Hallelujah. Yaong hiwalay sa iyo'y mamatay, ang nagtataksil wawasaking tunay. Hallelujah. Sa verse 28, ngunit sa sarili tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos manatili ako, sa piling ng Panginoon Yahweh ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Kaya alam po natin sa Lord, talagang yung lakas. Sabi nga, kung hiwalay tayo sa Diyos, tayo mamatay. Ano pa? At mawawasak. Kung tayo lumayo sa Lord, mamalay tayo sa Lord, mamatay lang tayo, mapahamak lang tayo. Pero kapag tayo manatili sa Panginoon, sabi nga sa piling, yung nangangarin natin, bilang tayo makristyano, ay manatili sa piling ng ating Panginoon. Amen? Ang Amen. hangarin natin ay manatiling kapiling, makapiling sa presence ng Word ng ating buhay. Kaya, kailangan nating makamit ang kalakasan mula sa Panginoon. Okay? Kung doon tayo, sabi niya, kung tayo empowered ng Panginoon, kailangan magpasabog tayo sa kalooban niya. Yan sabi, sa lahat ng plano, sa lahat ng gagawin, sa lahat ng gusto natin ipasakop sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga't magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan at kakayanan. Kaya lahat ng ito, kailangan natin na talagang ipagpasakop sa Panginoon. Dahil siya mag-empowered sa lahat ng ating mga gagawin. Siya mag-empowered sa lahat ng ating sasabihin. Siya mag-empowered sa lahat ng ating mga paggamit ng ating lakas upang masustain lahat ng oras ng ating buhay. Kaya nga, pag pinanghinaan natin yung loob, na-discourage na tayo. Diba? Pagod na tayo. Pagod na nga tayo, ma-discourage na tayo. Diba? Marami na tayong binigay na lakas, pinagtrabahuan natin. Tapos discourage po tayo in the point, no? Pero, encourage ng Panginoon, kailangan hingin pa na rin natin bawat araw ang kalakasan ito na nagmula sa Kanya. Upang tayo palaging magtatagumpay. Tandaan natin, mas maganda ang kalooban ng Diyos kaysa sa ating kalooban. Amen? Mas maganda ang kalooban ng Diyos sa ating, mas kaysa sa ating kalooban. Kaya nga, ating kalooban, may will rin talaga tayo. Pero mas higit, yung God's will, na nangyayari sa buhay ko natin. Perfect. Amen. Pag God's will kasi perfect. Na pag will lang natin, imperfect. Napipil tayo. Bumabagsak tayo dahil kalooban lang natin. Kaya nga sabi ng Kawikaan 3:5-7, na sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa Tagalog, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan, sa lahat ng gawain siya'y ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahak. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mong sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Kaya ang sikrito, no, buong puso at lubusan. Amen. Buong puso at lubusan. Ano yun, no? Anong kaiba tayo ng buong puso at lubusan? Anong kaiba ng buong puso? Sabi nga buong puso at lubusan. No?
Sinabi pa, buong buo na, buong puso na, at lubusan pa. No? Na tiwala natin sa Panginoon. Ang lahat. No? Huwag tayong manangan sa sariling kanungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga lahat, sa inyong mga tatahaki. Sa ating mga lakbayin sa buhay. Sa bawat araw na nilakbay natin, sa bawat araw na ating ginagawa, sa bawat araw na ating pinapangarap, sa bawat araw na ating pinaplano, hilingin panangin natin ang patnubay ng Diyos doon sa ating mga plano. Kaya kasabihan sa tao, ang pagpaplano sa Diyos ang pagpapaplano. Kaya marami ting plano. At wala pa tayo sa Lord ang pagpaplano ng plano. At tayo sasamahan ng Diyos sa lahat ng ating mga tatahakin sa bawat araw ng ating buhay. Okay, ano ba? Kapag tayo empower ng Panginoon, lagi tayong mananalangin. Amen? Kaya palagi tayong lumalabas, palagi pananalangin. Panalangin ng mga panalangin, hindi lamang palagi mo sinisigaw sa Lord. May panalangin din tayo mga quiet time, mga time tayo na you and God na nangungusap ang Lord sa puso mo, sa isip mo, at kayo nanalangin sa puso mo, sa isip mo, na talagang ando ng Lord, na talagang mayroon palagi siyang revelation sa buhay ko natin. Kaya si tatay, palagi sa akin, kasi tatay pag kausap mo, palagi may mga quiet time, palagi siya may mga word na ikisnabi ng Lord sa akin, di ba? Ibig sabihin, talagang andun, na talagang sa Lord ay kumikilos. Kaya nga, wala siya eh. Kung sa tatay lang nakita na, hayaan natin sa Lord. Si Lord nagbigay, si Lord nagawa, si Lord bahala. Kaya, kailangan tayo lagi manalangin. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sa ating mananalangin, sabi ng 6. Okay, sabi ng verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Sa panahon ito, panalangin. Hingin nyo may panalangin, may pagpapasalamat sa Diyos. Tatay, hingin nyo pala may panalangin, pagpapasalamat. Thank you, Lord. Ganun kadali lang. Ganun lang pala eh. Hindi na kailangan. Lord, thank you, Lord. Sa totoo lang, ganun kadali. Kaya lang tayo mahilig Mahabang. worry. Bakit nga ba? Ewan ko. Eh, ang sabi lang niya, hingin mo ng may pasasalamat. Pasasalamat. Salamat. And then, guaranteed na matatanggap mo. Tayo, we keep on worrying and doubting na hindi naman dadating yan. Amen. In spite of we have faith, no, dumadating pa yung mga moment na yun na nagdududa ka. Guilty ako ng the same, I'm guilty of the same crime. Dasal ako ng dasal, tapos ano ba to? Ano ba to, Lord? Bibigay mo ba o hindi? Hindi mo nag-uulit pa tayo, no? Oo, napakatigas ng ulo natin. Pati ako, the same. Ganyan tayo mga tao, diba? Parang hindi tayo kontento doon sa sinasabi. Napakasimple ng sabi niya. If you pray, God will grant your prayer in Jesus' name, di ba? Amen. Pero tayo, we pray in Jesus' name, pero teka, lapay, uutang ba ako? Hallelujah. Dadating na yung miral ko, wala pa akong pera, teka, uutang ba ako? Sabi lang ni Lord. Every day, the same thing happens to me. Hallelujah. In spite of all the dinaanan ko sa buhay na alam ko namang
hindi naman nangyaring buhay pa ako ngayon kung hindi sa biyaya ni Lord. In spite of that, kung nanalangin ako maya-maya, teka Lord, bibigay mo ba? Kailan mo ba bibigay? Sabi nung isang pastor, ano ba palagay mo kay Lord? ATM. Hindi siya ATM. Basta magdasal ka, gawin mo yung kaya mo, magtiwala ka, at maghintay ka. Oo, gusto mo papasok lang yung card mo, tapos mag-withdraw ka na, wala ka naman din deposito. Ganon. Ganon din ako. Kahit nasabihin yung, si tatay laging handa. Handa lang ako mamatay. Anytime, sabi ko sa kanya, sige, anytime, ikaw naman may-ari ng buhay ko, anytime kunin mo. Yun, doon talaga ako handa. Kasi hindi na ako takot na mamatay. Actually, ang takot ako, magkasakit. Magkasakit ako, tapos aalagaan pa. Ay, sabi ko, Lord, kung muna lang ako, yan, magkasakit. Baka sabihin mo mag-aalaga sakit. Ano ba yan? Tagal-tagal na, buhay pa. Ang panghipanghi na, buhay pa. Kaya mamatay yan. Hindi naman yung prayer type. Basta Kaya hindi wala yung kang mangyayari. healthy ka. Kaya nga, sabi ko lang sa kanya, Lord, kung pwede, kunin mo na lang ako. Give me magandang kamatayan, preferably in my sleep. Kasi alam mo naman, mamamatay naman talaga tayo lahat di ba? Yun ang truth. Yes. At sana nga, itong buhay na to magkaroon pa ng significant. Actually, tinitingnan ko lang yung kapaligiran, pastor, bago kayo nakapunta dito. Pinagawa ko na yan. Pinagawa ko na yung mga simento na yan. Nilagay ko na yung upuan na yan. Hindi ko naman alam kung ano purpose niyan. Basta gusto ko lang maganda. Yeah, maganda. Tapos, nung mayari na, naisip ko, sana magamit ito for His glory. Sana. Kasi sayang naman. Ganda-ganda. Diba? Awan ng Diyos. Andito kayo ngayon. Kahit ko konti pa. Diba? Sabi ko, sana magamit ito. Yun nga, inihanda na ni Lord. And if I am an instrument for doing that, gustong-gusto kong pavilion. Magkakaroon ng significance yung buhay. Ano ba ang value ng buhay pag walang significance? Nakiraan ka lang sa mundo, kumain, natulog, Nag-worry. nanggulo. Nanggulo, nag-worry. What's that? What is that for? Dinig ko yung boses niya. Pag kumakanta siya, talagang bigay, namumukod yung boses niya. Alam niya yung purpose ni Lord sa kanilang dalawa. Gitara naman. Imagine if they're not here, dry na dry yung ating worship. Nakakatuwa na nandito kayo. Nandito tayo lahat. Nandito si Pastor na walis ng walis dyan. Tanim ng tanim. Kaya ako tatay. Ako? Pati ito, ate. Ako? Nung magawa ko na yan, pagod na ako, yoko na. Ayan. Ngayon, nagtatanim, praise God. Magagamit talaga itong lugar. Sana magtagal pa. Amen. Live and live. Kaya sabi, do not be anxious about anything. About anything. Yes. But in God, always trust in God. By Saan, prayer. sabi niya kanina yung kanyang homily, ano daw yun, yung bato? Saan mo daw i-anchor ang buhay natin? Saan mo i-anchor? Ano ba i-anchor? Anchor sa barko? Yung binababa pagka yung para huwag Angkla, tatay. angkla. Pag inangkor mo daw ang buhay sa nanay at tatay mo, mamatay sila, di ba? Pag inaangkor mo sa girlfriend o boyfriend mo, sa asawa mo, relational yon, pwedeng maging sour yun. Pag inaangkor mo sa pera mo, marami daw way para mawala yung pera mo. So saan mo i-anchor yung buhay mo? To somebody na hindi nagbabago. Sino yun? Si Lord at yung kanyang words. Amen. Yun lang. Doon mo lang pwede talaga anchor yung buhay mo sa kanya at sa kanyang salita kasi hindi nagbabago. Sa tao, kausap mo ngayon, may nasabi kang di ayos, galit na kayo. Kahit na wife mo pa yan, kahit pinakasalan mo pa yan, kapag may nabanggit kang hindi ayos, away na yan.
Pag hindi naayon yung tugtog niya, ba yan, sintunado ka. Di ba? And every day we are like that. Sabi nga niya kasi lagi na lang nandiyan si Tanin, yung kalaban. Laging gusto manira, laging gusto. Wasak. Di ba? Wasak, pumatay. Oo. Laging gusto yon. Ako din, lagi din may ganun sa isip. Ano ba yan? Isip ko tuloy, siguro magiging mabait lang ako. Yung time na mamamatay na ako. Siguro, wala na ako iba iniisip, kundi si Lord na lang. Amen. Kasi hanggang buhay ka, malakas ka. Minsan, may nakita ka lang, naaasar ka na. O minsan, natutuwa ka na. Napakasimpleng bagay, di ba? Ganon din ako, katulad nyo. Guilty of the same crime. Makasalanan. Amen. Ganon. Lahat ng pagkasala. Oo. Salamat sa Lord. Salamat nga kay Lord kasi sobra-sobra yung pagmamahal niya sa atin. Amen. Walang kondisyon. Kung may kondisyon lang, away na lang yun, away na lang. Hallelujah. Kaya kailangan empowered talaga tayo ng Lord. Exactly, kasi hindi naman daw natin kaya, Pastor, mag-isa na maging mabuti unless mayroong blessing ni Lord o ng Holy Spirit. Hindi mo din kayang lahat solvein yung problema unless tinulungan ka niya. On our own strength, wala yan. Wala yan. Dati ang yamang ko, ha? Dati ang bahay ko, 4 na po. Ang bulsa ko, ang pinaka-minimum na laman yan, yung aking pouch bag, 50,000. Araw-araw yun. Pulubi na, nagipulubi ako. Nakita tayo. Ha? Nagipulubi ako, wala na yung bulsa ko. Ano yung bulsa? Dati, dahil kong pera, tapos bilang nawala, saan napunta? Hindi mo naman gusto yan. Siyempre, akala mo, tuloy-tuloy. Eh, nagka-COVID. Hindi ba nagplano ng COVID, di ba? So, ito pa isang learning sa buhay ko at maaaring sa lahat sa inyo pwedeng dumating yung pagsubok na hindi mo kayang solbahin mag-isa. Pwedeng dadating pala yun. Either relational challenge, in relationship, financial challenge, tungkol sa pera, o physical challenge, tungkol sa iyong health. Talaga wala kang magagawa. Pag nagkasakit ka, may magagawa ka ba? Diba? Hindi mo na alam. Kahit dami-dami mahawak na pera, na-COVID ka, patay ka. So, tama yung kay Lord lang tayo talaga aasa. Walang iba. Sa Kanya lang. Amen. Sa panahon ito, Oo. Titigil na ako kasi ako madaldal ako eh. Gusto mo 2 araw ako magdadaldal. bakit talaga? Amen, Pastor Rodi. Pastor. Ayaw ako maging pastor. Ang hirap maging pastor. Diba? Makita ka lang naninigarilyo. Uy, si pastor naninigarilyo. Thank you, Oo, Pastor. diba? Hindi ka naman nagalit tatay. Ayoko nga eh. Uy, si pastor may kasamang babae. Diba? Pag naging pastor ka, napakahirap. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya do not be anxious about anything. About Kaya, anything. hingin natin sa Lord na may papasalamat. Lahat ng ating mga prayer na declare natin salamat na sa Lord. Kasi lahat sinabi na natin sa Lord yun eh. Pasalamatan natin sa Lord. No? Sabi nga ni Lahat Pastora, natin yun lang ang kaya nating gawin. Magpuri at magpasalamat. Ano ba hinihingi sa atin ni Lord? Wala naman tayo pwede bigay sa Kanya na wala siya, di ba? Siya nga lahat ang may-ari nito. So, ang kaya lang nating gawin, magpuri, magpasalamat, sumawi, di ba? Amen. Hallelujah. Amen. Kaya pangatlo, empowered tayo ng Lord dahil magbasahan ng kanyang mga salita. Yung sabi natin kanina, Yes. kailangan talaga tayo palagi magsalita. Magtiwala sa salita ng Diyos. No? Palagi makinig sa salita ng Diyos. At kanya talaga na kailangan hanapin natin palagi ang kalakasan manunod sa atin. Kaya sabi ng 1 Chronicles 15, verse 11, seek the Lord and His strength, seek His face evermore. Kaya siya lang yung ating palaging hanapin sa buhay ko natin. Dahil sa Kanya talaga lahat ng gagaling, ang source ng mga bagay-bagay sa mundo nito. Maging buhay natin sa Kanya nagmula. Kaya sa Kanya natin hanapin ang lahat ng hinahanap natin sa mundo nito. Sa Diyos lang matatagpuan. Amen. Amen.
Kaya, Yes. huwag mo na hanapin doon sa ibang bansa. Kay Lord na natin hanapin. No? Huwag natin hanapin doon sa mall, kay Lord. Dahil sa ating paghahanap, masusumpong natin ang kagalakan mo nila sa atin. Kaya nga, alam natin na lahat ng ito, pakainin natin natin buhay, spiritual, para palaging malakas sa kanyang mga salita. Para tayo magnaan, no? Hindi kalooban natin, kundi kalooban ng Diyos ang sumusunod sa atin. Sa bawat araw, no? Kaya palagi na talagang, mayroong mga pasilip po natin na talagang bawat araw, palagi tayong maalala ng mga bagay. May nakakain naman, may nagagamit naman ng maalala. Pero sa sikreto na pag-empower tayo ng Lord sa kanyang mga salita, sa pananalangin, palagi na lang natin pasalamatan ng Diyos sa lahat ng atin. Tama tatay, kasi lahat sinabi natin kay Niling, sinabi na natin, di ba? At sinasabi natin na alam ng Lord, bago pa lang ibigkas natin sa ating mga labing ating kailangan, ay alam ng Lord. Dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon lahat. Na ating mga Amen. panalangin. Yes. Na laban ng buhay, si Lord ang palaging magtatagumpay sa buhay. Amen. Kaya ngayong umagang ito, no, maging nga sa mga instructions, di ba, napaka-importante rin talaga na makinig ng salita ng Diyos. Dahil alam po natin, maging mula dun sa buhay ni Adan at ni Eva, di ba, may instructions ang Lord sa kanya, may mga outs ng Lord sa kanila before pa sila i-tempt doon sa Garden of Eden. Ay meron na instruction ng Lord sa kanila, di ba, sabi ng Panginoon sa kanila, maaari niyong kainin ang lahat maliban sa punong nagbibigay ng kaalam. Ibig sabihin, doon pa lang sa Garden of Eden, may instruction ng Lord, may utos ng Panginoon kila Adan at Eva. Ang sabi ng Lord, maaari niyong kainin ang lahat maliban sa punong nagbibigay ng kaalaman. Pero ang sabi ni Satan, hindi. Kapag kinain mo yan, hindi kayo mapakain. May makikita pa kayo. Diba? Dahil naniwala sila, hindi sila naniwala sa dark oaks ng Lord. Mas nakinig sila doon sa sinabi ni Satan. Sunod na babae. Yung sinabi ng ahas, di ba? Na hindi kayo mamatay. Hindi kayo mamatay pag kinain mo ang buhay. Kaya napaka-importante ang instruction ng Lord sa bawat araw, lalo kung ang salita ng Diyos sa atin. Napaka-importante ang instruction ng Lord. No? Kaya sa buhay po natin bilang anak ng Diyos, no? Kaya napaka-importante ang instruction or ang salita ng Diyos about our natin para alam natin ang instruction, hindi tayo balikan about Kaya ngayong umaga, napakahalaga po na huwag natin isuko ang laban sa mundong ito bilang tayo mga anak ng Diyos. Amen? Ang iba natin, anak na tayo ng Diyos. Ang laban natin ay manatiling ng mga kapag. Sabi niya, magpuli lamang, sumamba lamang, magpasalamat sa Diyos. Ang laban natin, ayan ng Lord, ang nagawa ng lahat ng laban natin sa Panginoon. Dahil sa pag-awit pa lang natin sa Panginoon, ay tayo na itagumpay sa Kanyang kasama. Yes. Kaya, ngayon, bilang tao, nakaramdam tayo ng mga panghihina, pakainin natin ang sarili ng salita ng Diyos. No? Spiritual, yung ating spiritual life, pakainin natin, feed natin, para tayo ay lalong ma-empower, no? Lalong po tayo ng mapalakas, lalong tayo ng matatag sa ating po pananampalataya. Kaya po ng Lord, sa bakit po, alam po ng Diyos ang patuloy na magbigay ng katatagan at kalakasan sa atin. Kaya huwag tayong manangan sa sarili natin at tiwala tayo sa Diyos at salamat ng lahat.
araw ay maging matagumpay ang buhay ng Diyos. Nawa, sa salita ng Diyos ay manatili buhay sa akin. Amen. Tuwid po ang Panginoon. Kaya sa bagay ito, patuloy po tayo. Parapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. This is the action 4 and then sabihin natin, lahat ng bagay, malit man o malaki, huwag daw tayo, huwag nating ikakabalisan mo. Paano nga ba, huwag mabalik sa pastora? Siyempre lang, sabi ito, salawatan mo lang ang Lord. Manalangin ka na may, kalakip na, pasasalamat. Nga naman, no, do not worry. Ano pa nga, bakit nga ba kasi? That's kasi ulo Ayaw natin. namin talaga namin mag-worry, Lord. Pero bakit nag-worry pa rin kami? So, patunay lang din talaga yan, ha? Tayo ay tao lang po talaga. At nangangailangan pa rin ng biyaya ng Diyos. Amen. Ha? Kasi kahit ang pananampalataya tayo na meron tayo ngayon sa Diyos, ay bigay pa rin ng Diyos sa atin. Kaya ipag-pray din po natin yung ating mga faith. Na Lord, level up mo po yung faith namin. Yes. Amen. Itaas mo pa po, Lord, na naangkop doon, Panginoon, doon sa aking situation. Amen. Para wag tayong madadaan. Amen. Kaya po rin ang Panginoon. Kaya patuloy tayong sasama sa Diyos. Tayo po'y magkukommunion na. Sige. Mamigay pa natin pong communion. Please, babasahin na po ako sa inyo. Hallelujah. Tingnan niyo po. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulog ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpapasalamat at pinagpipiraso iyon at sinabi, itong aking katawan ay nihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin sapagkat yung kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kupang ito, pinapayag ninyong palakay ng Panginoon hanggang sa kanyang ilang pagkaiba. Kapatid, matagal nang pinagtagumpayan ng Diyos. Amen. Dinala na ng Panginoong Jesus sa krus, kasama ng ipinako, kasama ng namatay ni Kristo ang mga kapigatian, ang mga kalungkutan, ang mga pag-iyak, ang mga kawalan, ang kagutuman, ang kahirapan. Amen. Matagal na talaga, tagumpay na talaga dahil nandoon na ang biyaya ng Diyos. Minihanda na ang Diyos lagi para sa atin. Ang kailangan lamang talaga natin ay sa pamagitan ng panalangin, hilingin natin yun sa Diyos. At pasasalamatan natin ang Diyos dahil yan ay ibinigay na talaga sa atin. Pero bakit nga ba pastora tayo ay dumanas pa rin? Ulitin po natin, tayo ay nasa biyaya pa rin. Sa tuwing tayo ay daranas sa mga ganong sitwasyon, na pinahintulutan ng Diyos. Hindi sa Diyos talaga yun, ha? Yung mga gutom, yung mga sakit, hindi yun nagmula sa Diyos dahil walang ibang plano sa Diyos sa atin, kundi buhay na kaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Minsan, pahintulutan yun ng Diyos for a purpose. Paano? Yun. Para malaman mo na may consequence yung kasalanan mo. Para malaman mo na ang Diyos ay nasa control ka pa. So, binigyan tayo ng free will ng Diyos, pero wag natin kalimutan na sa tayo ay para mga tao lamang na always chasing under the sun. Sabi ng sulat ni King Solomon. Lahat ay nasa biyaya namin. Kasi tuwing tayo ay nasa situation na humihingi sa Diyos, humihiling sa Diyos at nagpapakumbaba sa Diyos, lubos na lululugod ang Diyos sa atin. Dahil patuloy natin nire-recognize at ina-appreciate ako ng pagkakas. Amen. Kaya manatili po kayong matatag dahil sa pamagitan ng communion na ito ngayon, pinapalalahanan tayo ng ating Panginoong Jesus na tayo ay tagumpay. Amen. May inilaan na ang Diyos para sa atin. Amen. 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 Kaya ang mga dalangin natin, tinugon na talaga yan ng Diyos. Kailangan ng gilingin pa natin. Amen. Okay. Kaya ngayong umaga na to, ang gagawin natin itong silyo sa ating buhay. Ano ang ibig sabihin? Na ang ating faith, ang ating pananampalataya ay ile-level up pa ng Diyos. Higit pa doon sa ating mga present situations. Higit pa doon sa mga nararanasan natin. Hilingin natin yun sa Diyos. At gagawin natin sige din po ito na ikaw ngayon ay representative
ng iyong buong sambahayan at ng iyong buong tahanan at ng iyong pamilya. Amen. Na dideklara natin ngayon sa pamagitan ng komunyon nito. Magtagumpay ang Diyos sa buhay natin at maging sa pamilya natin na tayo ay ligtas sa pandemic na ito. Amen. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Pangako mo yan sa aming Panginoon. At inihayag mo na po sa amin noon pa man po sa aming buhay na ikaw ay tagumpay na. Amen. Kaya dinideklara namin sa pangalan ni Jesus sa pamagitan ng communion na ito na ikaw, Panginoon, ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo, dumanas ng libong sakit, ng hirap, at tumigil sa iyong banal na dugo mula sa iyong banal na katawan doon sa lupa na ang dating lupang isinumpa na kagaya namin, na kami ay kasama doon, ngayon ay malaya na. Kaya dinideklara namin sa pangalan ni Jesus, malaya ang aming pamilya, ang aming sarili, mula sa aming sarili, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pamilya, sa pandemic na ito, in the name of Amen. Jesus. Malaya ang lahat sa sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. At o Diyos, hinihiling namin ngayon ang mga infected, Lord, sa aming bansang Pilipinas, kahabagan niyo rin po sila. Palayain niyo rin po sila, Panginoon. Pagagalingin niyo po sila, Panginoon, Amen. ng kanilang mga sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus. And o Diyos, dinideklara namin sa pamagitan din po ng komunyon na ito, o Diyos, Panginoong Jesus, itaas mo po ang antas, ang level ng aming pananampalataya sa inyo. Nasukdulan, Panginoon, na kami ay kalukuran niyo na at kahabagan niyo po, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. Basbasan niyo po ito, Panginoon, hawak po ng aming mga kamay ngayon. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, kainin po natin ang tinapay. Hallelujah. Ganon din po yung pag-inom sa saro. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, papuri, parangal at pagsamba ay amin pong inaalay sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, at maging sa Hallelujah. buong maghapon. Kaluguran mo po nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, at kami po, Panginoon, maging kalugod-lugod din po sa inyo, O Amen, Diyos. amen. Kaya, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, dinideklara ko sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, lahat kayo ay mananagana sa biyaya ng Panginoon. Amen. Pasasaganain kayo ng Panginoon, punuin ng Diyos ang lahat ng iyong sisidlan, Amen. pag-uumapawi ng kagagalakan ng iyong mga puso Hallelujah. sa pangalan ni Jesus, at Amen. makikita yaon sa iyong mga labi sa pangalan ni Jesus. In the Amen, name of amen. Jesus. At sa pangalan ni Jesus, bilang ikaw na representante ngayon ng iyong mga mahal sa buhay at ng iyong buong pamilya, mananagana ang iyong buong sambahayan, ang iyong pamilya Amen. sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Sila'y makakakilala sa Diyos, sila'y makakakilala sa Panginoong Jesus. Tatanggapin nila ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at nang sa ganon ay mapagpala sila ng lubusan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. O aming Diyos, salamat sa lahat ng mga natutunan namin ngayon, Panginoon, na iyong mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na kami po, banal na Espiritu, ay may sapamuhay din po namin ito ng aming mga personal na buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, biyayain niyo po kami, Panginoon, ang pagtsatsaga ng siyam na bunga na yung banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Kami, Panginoon, ay sakupin mo po na yung pag-ibig upang kami, Panginoon, ay may maibigay na pag-ibig na pagmamahal sa aming kapwa. Punuin mo po kami ng kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon, upang, Panginoon, lahat na nakakasalamuhan namin ngayon, Panginoon, na may mga problema, ay mapapagaan din po, Panginoon, sa magitan ng aming mga pananalita, O Diyos. Amen. O aming Diyos, pagpapalain niyo po ang bawat isa, ang pagpapala at ang basbas ng ating Panginoong Jesus, ang di malirip na pag-ibig ng Panginoon ay suma sa ating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Ang bawat isa ay pagpapalain nawa ng ating Panginoon. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa Amen. pangalan ni Jesus, Amen. ang lahat ay masayang magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. God bless po sa lahat. Bless. God bless po.